Hello Ninjas! Welcome to Unit 1, Self-Check Mindset, kung saan pag-uusapan na natin yung episode number 2, kung saan itatackle natin yung pie chart of an entrepreneur. Sobrang excited ako na ituro ito sa'yo dahil napakarami mong marirealize. At merong isang picture na tatatak talaga sa isip mo, no, na kung saan kapag nakikita mo tong simbolo na to, palagi mong marirealize na hindi ka dapat sumuko o mag-give up sa mga pangarap mo. Okay, excited ka na ba dyan? Kasi mula nung nakita ko itong picture na to, wala nang nakapigil sa akin para makuha ko yung mga pangarap ko. And I hope na kapag dinrawing ko na mamaya yung picture na yan, magkakaroon ito ng same impact, okay, sa buhay mo bilang isang entrepreneur para magawa mong hindi sumuko at hindi mag-quit sa mga pangarap mo dahil sa ngayon nakikita mo pa lang yung sarili mo na unti-unti mong binubuo yung mga drawing na bubuo sa symbol na yon. Okay, excited ka na ba doon? Okay, I hope excited ka na dyan kasi napaka-exciting na rin, no, na i-drawing ko sa'yo yung symbol na yan. So, merong 5 important reasons kung bakit dapat mong malaman kung ano nga ba itong pie chart of an entrepreneur. Okay? So, itong 5 reasons na to ay iisa-isahin ko sa iyo ngayon, okay, para magawa mong maging klaro sa iyo yung dahilan kung bakit mo dapat laging itatak sa isip mo itong drawing na to o itong simbolo na to. Okay, number 1 is that maraming newbie ang hindi makatanggap ng katotohanan na hindi pa talaga sila kikita agad. Okay? And the main reason kung bakit maraming newbie yung naghahangad na agad na kumita sa negosyo nila ay dahil sa mga quick money making scheme na ginagawang advertisement ng mga medyo nakakaalam na kung papaano gawin yung kanilang business. So, nangyayari, no, itong mga entrepreneurs na to na nagmamarket, hindi nila sinasabi yung past nila. And karamihan sa kanila, ang kinikwento lang nila o ina-advertise lang nila ay yung mga present result nila o yung kung paano na nila kinikita sa kasalukuyan yung kanilang income. Okay? Hindi nila binabanggit yung past nila. And then later on, ituturo ko sa'yo na sa drawing na yon, babanggitin ko sa'yo yung mga past ng isang entrepreneur bago niya makuha yung present time niya. Okay? So ngayon, ayan yung step number 1, no? Yung newbie, naghahangad na agad sila ng result, okay? And wala pa sila nung number 2, which is yung acceptance. Ay, napakahalaga nung acceptance na habang bago ka pa lang, no? Hindi ka pa talaga mag-earn. Okay, dadaan ka pa sa maraming learning, okay, maraming failures, struggles, okay, at maraming mga dapat pang mga phases of an entrepreneur na level by level dapat natututunan mo. Okay, so number 3 is that you have, in a word, learn, okay, nag-uumpisa talaga yung learn before you earn. Okay, nasa dulo yung word na earn. Okay? Sa word na learn, okay? Nasa dulo yung earn. Okay? You have to learn first. Okay? Napakahalaga niyan, ha? Okay, number 4, ipapakita ko sa iyo mamaya yung tinatawag na time versus money frame. Okay? Ito yung time frame, okay, ng isang entrepreneur sa pie chart na to. Okay? And then lastly is that magkakaroon ka ng excitement. Okay? Napaka-exciting talaga na kapag habang dinodrawing mo to, gustong-gusto mo nang mapunta sa dulo. Okay? And habang dinodrawing mo to, gusto mo na agad na ma-realize mo sa sarili mo na talagang habang ginagawa mo yung journey mo as an entrepreneur, meron kang acceptance sa sarili mo na yung journey mo, no, yung failure and hardship and learning mo habang ginagawa mo yon, makikita mo yung result, okay? According sa time versus money. So, excited ka na ba na makita yung drawing ko at itong simbolo na to, no, na matututunan mo lang dito sa Ninja Pro program ay forever nang tatatak sa isip mo. Okay, mula ngayon hanggang sa dulo ng karir mo, pag naging successful ka na, no, maaalala mo yung Ninja Pro program na natutunan ko to kay Coach Princess, no? Ito yung simbolo, ito yung pinaka
sign ng isang entrepreneur na every time na pipicture to sa isip mo, hindi mo talaga magagawang mag-quit. Okay? Talagang ito yung nag-iisang simbolo na pinicture ko lagi sa isip ko. Kung kaya, hindi ako nag-quit. So, excited ka na? I hope excited ka na dyan. Dahil ngayon, ipapakita ko na sa'yo ang pie chart of an entrepreneur reflecting time versus money time frame. Are you excited? So, let's go. Let's level up and let's do this. Hello! So, welcome to my drawing pad. And ngayon, excited ka na ba na makita yung pie chart of an entrepreneur? Okay, so surprisingly, no, yung pie chart of an entrepreneur, hindi siya bilog. No, actually, it's a square. Okay, it's a square. And we are going to divide it into two. Okay, so ngayon, yan. Okay. Ngayon, ito, magsisimbolo to sa yung time. Time, energy, effort, and money. Okay? And then, ito naman, sisimbolo to sa income mo. No? Money or income. Okay? Yan. Okay, so again, yung una, sumisimbolo sa lahat ng pagod mo, no, sa lahat ng effort mo, learning phase, struggle, investment, no? And then yung other side naman ay sumisimbolo sa income mo and money mo as an entrepreneur. Okay, itong chart na to ay magre-reflect sa'yo bilang newbie ngayon, and part of our mindset is maturo ko sa'yo ng tama, no, na talagang papasok ka sa isang panahon at oras na kung saan yung time, energy, and effort mo ay sobrang haba, no? Sobrang dami, no? Pero ang kikitain mo, maliit lang. Okay? Konti lang, no? So, sobrang dami mong pinapanood na videos and learning, no? Inaaral, konti lang yung kita mo. Diba? Follow ka ng follow, you keep on learning and watching my videos, konti pa lang yung kinikita mo. Okay? So, pero, no, kapag tsinaga mo to at ina-apply mo lahat ng natututunan mo, unti-unti, gradually, no, makikita mo na konti na lang yung time na ine-invest mo, nagiging equal na siya sa kinikita mo. No? Until such time na konting effort na lang, no, ang binubuhos mo sa iyong business, pero pumapantay na siya, no? Kapantay na siya ng monthly income mo as an employee, no? Napapansin mo na nagiging katumbas na, and then such time na konti na lang yung effort na binubuhos mo, no? Pero mas malaki na yung money and income mo, no? Kesa sa effort na nilalaan mo sa business mo. Okay, and then time will come, no? Na 2 hours, 3 hours, 4 hours na lang ang nilalaan mo, pero mas malaki na yung kinikita mo. Okay? So, ngayon, no? Maybe 1 hour lang, no? Magre-record ka lang ng video, pero ang income mo ganito na kalaki. No? Sobrang laki na. Pero eto lang yung time na in-spend mo. Okay ba guys? I hope itong drawing na to ay tatatak sa'yo bilang isang entrepreneur mula ngayon na newbie ka sa ating program, no? From Ninja Pro, natutunan mo na ang isang entrepreneur ay talagang gugugol ng mahabang panahon at oras para magawa mo maging successful. But I hope na habang dinodrawing ko to, na-excite ka na malaman na darating ang panahon, konting time na lang ang ginugugol mo, pero darating ka sa point, no, na napakalaki na ng income na kikitain mo. Okay? So, you are starting here, no? As a newbie, no? Pero darating ang time na magiging ito ka na. You will be a pro. Okay? Sa konting panahon, malaking income ang kapalit. And I hope you are looking forward and you're very excited, no, na dumating ka sa point na yon. And I really believe na in 3 months time, with all of the course and trainings na meron tayo, ngayon nasa mindset, okay, self-check and mindset tayo, I really want you to be patient. I really want you to focus on learning first. And napakahalaga sa isang entrepreneur na handa ang pag-iisip mo. Nagsa-self-check ka muna ngayon, nagre-reflect ka muna ngayon, nagma-mind setting muna tayo. Dahil marami sa mga entrepreneur ay hindi na-guide, okay, sa ganitong learning and coaching and heart-to-heart talk. Kaya ang nangyayari sa kanila,
no, hindi sila dumadaan sa pinakamahalagang proseso ng pagiging entrepreneur, ay yung tinatawag nating mindset. Okay? Excited na agad sila sa traffic, money-making activities, no? Iniisip na agad nila yung automation, pero hindi handa yung isip at puso nila. Kaya I hope na pag nakita mo itong pie chart of an entrepreneur na hindi naman pie, kasi ang pie bilog no? Okay? Bilog ang pie. Ito, square. Okay? Pero tinatawag yung pie chart of an entrepreneur. Maski ako, hindi ko alam. Pero one day, no? Ito yung magiging logo natin. Kasi gusto ko tumatak sa isip mo itong simbolo na to para dumating ang panahon, no? Maaalala mo itong symbol na to at magkakaroon sa'yo ng isang remarkable, okay, meaning yung symbol na to. I hope marami kang natutunan sa training natin ngayon. Okay? And I hope tomorrow, no? Ina-edit ko pa yung video. Excited ka na para dun sa next topic natin, which is the grand and most exciting. Okay? Yun yung tinatawag kong the path is the goal. At dyan mo mas marirealize, no, na hindi ka dapat maging excited sa destiny, kundi dapat mas excited ka sa lahat ng mga journeys na pinagdadaanan mo ngayon. Again, this is Coach Princess. Have a great day and be a pro.